Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus. Siyang matamis sa banal na presensya, yung binuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Adores Choir, Children's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga anak ng matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Jesus, ikaw magpala sa ganakil ako magawa. Umasa lamang ko sa iyo, siya ng dalangin, binigalang mga pastor. Bless thy children once again, O Lord, through your word. Dahil sinasawa natin ng kahaway, I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos ang bilipandasan ng puso ng Spirit, I command you in Jesus' name. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, our Lord, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Will Israel Almeida, beloved still Pastor Linas Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors, and also to our webcast viewers. I'd like also to greet our beloved in-laws, ating beloved Minister folks, pwede natin malapinoon. Sa inyo lahat, nila mahal, magandang hapon po, pwede natin malapinoon. Kindly read Book of Jude, chapter 1, verse 4 up to 5. Judas, Kapitulo 1, ang talata po ay 4 hanggang 5. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal na pinalitan ng kalipugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Ninanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang maligtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisisampalataya. Sa huling mga panahon nila mahal, marami mga tao na i-deny. They will deny the only Lord God and Savior, our Lord Jesus Christ. Itatakwi nila. And it is happening today in the world. Itong mga globalists, mga elite people in the world who controls the economy of the world. These people who control the economy, sila po yung mga antichrist. They are denying the only Lord God. Wala nang ibang Diyos, Panginoong Diyos, wala nang iba, kundi ang ating mahal na Jesus. But to us, there is but one God, the Father. Isa lang ang Diyos, ang Ama, na makapangyarihan sa lahat. But these people deny the Lordship of our Lord Jesus Christ. Pinagpala kayo, minamahal, nasumpungan ninyo ang buong katotohanan. Nilakipan ng mga ebidensya, mga tanda. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang salita na, ang kaharian ng Diyos. Power to save you.
power to protect you from all evil. At pagkadaming himala, minamahal, pinakita sa atin. Yan nagpapatunay na we are the church of the living God. Kasama natin ang ating malapay noon. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Napakaraming panganib ang dinaanan namin bilang mga manggagawa, minamahal. Alala ko bago yan, I am repeating this time and time again, dahil ako mismo saksi sa kapangyarihan na ating malapit doon. We back 1988, krusada sa Luneta Park, Manila. Ang title nating crusade, Communism is Satanism. Nakapaskil yan. Ipinatalastas sa buong Pilipinas, sa radyo, sa mga television, then sa mga streamers na malalaki. Kasagsagan ng communism sa panahon na yan. Agawin na po ang ating bansa. Agawin ng gobyerno ng mga komunista, agawin ng demokrasya. Nangusap ang Malapino sa ating Malapastor, magkrusada ka. Yan nga, naglunsad ng krusada, that time, communism is Satanism. Habang namimigay po tayo ng mga leaflets sa Manila, umikot kami dyan araw-araw. Marami kami. Marami po mga nagmamarcha. Mga pulang bandila dyan, mga komunista. Nararali dyan sa halos buong Manila. Araw-araw yan. May mga trompa kaming dala, may mga sasakyan kaming dala. Lumilingon sa amin yung mga nakapulang bandila, ang dami, traffic. Eh, wala tayong takot. Sabi namin, communism is Satanism. Sabi naman ng pastor, huwag kayong matakot, saan kayo makarating. Dahil ang Diyos kasama natin. Hallelujah! Pastor! Mamaya mabasa natin, kahit ang mga Antikristo, talo natin. Hindi sila magtatagumpay laban sa atin. So sa maikling salita, nagkaroon ng ceasefire noon. Ceasefire yung government troops and ang mga communists. Ceasefire, nagkaroon ng ceasefire. So nagbabaan sa Luneta yung mga tatlong 6x6 na mga communists with high-powered guns. Matataas na kalibre ng barel ang kanilang dala. Nandun kami sa Luneta. Ang iyong kabang likoy naman, di makarabatap, kasama po doon sa krusada. At pumesto po yung karga ng tatlong 6x6 na truck. Pumesto doon sa crowd. Ito lamang ay nalaman natin, then nagpatotoo sila after 1 week ng krusada. Nung umuwi na sila, nag-testify mismo yung mga NPA. Dumalo doon sa Quezon, sa Candelaria, Quezon, dahil meron po tayong gawain doon. Hanggang ngayon, lamahal. Ang nangyari, nung sabi ng commander, kalat kayo, yung kanilang mga high power gun, nakalagay sa sako. Pinamahal. Nakalagay sa sako para hindi alata. Ang commander, sabi ng commander, kininto lamang ito ng mga NPA na nakadalo sa krusada. Sila nagkwento yan. Kaya kwento natin. Ang sabi ng commander, ako'y pupunta doon sa harap.
Pag pumutok yung barel ko, yan ang hudyat. Olanan nyo si Pastor Almeida ng bala. Kaya galit na galit na sila dahil ang titulo nating Crusaders, Communism is Satanism. Basta yung tao na tayo doon na nagpe-preach. Pag pumutok yung aking 45 caliber, yun ang senyales, then paulanan nyo. Yun ang instruction. Yan ang kwento na NPA na naligtas, minamahal, nung panahon na yan. Nandoon kami sa Luneta. Di sa making salita, nung tumayo natin mga pastor, bilang lumapit sa medyo harap-harap na kaunti. Then, itinutok yung barel, yung 45. Kita namin, minamahal, nandun kami. Tayo mga choir members pa nung araw. May mama na maliit doon na tumayo, tumutok. Pero ang tagal, hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Yung pala nanigas. Palapagan natin, malapagan Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi sa gumagalaw. Yung pala, nanigas na. Hindi makakalabit ng gatilyo ng kayang barel. At yung mga maraming NPA doon, siguro mga 40, naghihintay ng hudyat. At sila man din, nung nainip na sila, kanilang kinakalabit na yung kanilang barel. Hindi rin pumuputok. Walang pumuputok kahit isa. Testimony yan, lang na NPA na naligtas. Kasama nila. At nung yung commander, medyo nawala na yung kanyang pagka-frozen, nawala na rin siya, hindi na rin siya tinuloy paputokin niya yung karambari na natakot na siya. Bumalik doon sa mga tao niya na doon sa crowd. O bakit hindi kayo nagpaputok? Pagbalik niya, lahat ng baril nakatutok sa lupa. Nakatutok lahat sa lupa kasi yung luneta na yan, hindi man sementaryo. Nakatutok lahat. Lahat sila umiiyak. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung ang Diyos kasama natin, sino laban sa atin? Yung mga antikristo na yan, naghari-harian ngayon, wala yan! We can overcome them in the name of Jesus! Hallelujah! Praise God! Nasa Biblia, nakasulat, mamaya, babasa natin. They are denying that Jesus Christ is God. Ang sinasabi nila, ang sinasamba nila, si Satanas. Di nila alam na dinadaya lamang sila ng Diablo. Isa lang ang Diyos na makapangyarihan, walang iba ang ating mahal na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Tawagan ko si Joshua, kung nandiyan, yung anak ko. Medyo binatilyo pala nung araw yan. Kaya na nga, dito si Joshua. Ewan ko, kung nandiyan pa yung mga peklat ng sugat niya sa paa. Daming peklat pati dito. Daming sugat. Ewan ko, 10 years ago yata yun, o 15 years ago. O 10 years ago. Magtawag si Joshua, ano niya, Marisuyo. Joshua de Ases. Marami na si Joshua dyan. Ano? Itong anak namin na to, maraming kaibigan to na nagbabarkada to. Kahit kinukulong namin sa bahay, bigla nawawala nung araw. Ayun naman talaga yung mga kabataan. Minsan, tumatakas sa bahay. Paggising namin, wala na. Saan naman si Joshua? Minsan umuwi, madaling araw na. Yung pala, may mga barkada dyan sa Commonwealth. Alam niyo Commonwealth? Papuntang Litex. Nako, maraming mga adik dyan. Yan ang mga kabarkada niya. Sabi ko, huwag ka talaga maganyan. Baka mapalo ka. Ganun pa rin. Mamaya, bigla nawawala. Hindi mo naman araw-araw binabantayan. Kahit bantayan mo, makalingat ka, bigla nawawala. Eto na. Mula noon, talagang tumino siya. Dahil mga barkada niya, habang naglalakad sila doon sa may Commonwealth, sa may Litex, marami sila.
Overnight prayer yun. Nandun kami sa Malolos, minamahal. Assign kami sa Malolos. Uwian lang kami noon. Overnight prayer, nasa Malolos kami. Uwian lang kami. After overnight prayer, madaling araw, uwi na kami sa Novaliches. Diyan lang sa malapit sa Pastoral House. Galing kami sa Negros. Nag-uupa lang kami doon sa labas. Pumunta lang kami pag-prayer kasi sa Pastoral House, puno na. Galing kami sa probinsya, wala na kami matirahan. Puno na sa main church na Pastoral House. Ito ang kanyang testimony. Saan ka na? Joshua, saan ka na? Patayuin ko dito. Baka sabihin nyo, gumagawa lang ko ng istorya. Habang nalalakad sila, may daanan sila, ano ba yung mga umawit yan? Yung may Bidyoke. Bidyoke yung umaawit, mayroong mga lyrics. Nadaanan nila. Mga addict din. Mga addict. Itong anak ko, hindi naman addict. Mga kabarkada lang niya, yung mga addict. Pero hindi naman siya nadadrug. Takot siya. Pero nga lang, kaibigan niya, sinasama siya. Pagdaan nila sa umaawit, huminto sila doon, may umaawit na mga lasing pala, mga addict iba. Ibiglang sumintinado, nagtawanan sila ngayon. Sumintinado yung umaawit na mga addict, tawanan sila. Hindi nagalit kayo yung mga addict. Hinabol sila kami, mga palaksak. Si Joshua ay natapilok. Tumba siya ngayon. Isa na naiwan. Pinagsasaksak siya ngayon. Siya naiwan Pinagtulungan siya, dami. May kabarkada niya nag-message sa amin sa Malolos. Alam pala yung number, alam yung number. Sabi, kasama po ko si Joshua. Kayo po ba mother ni Joshua? Sabi, labit ko nakawag ng cellphone. Patay na po si Joshua. Yun na talaga. Si Bilabid ko, nag-hysterical yan. Ikaw ba naman, anak mo, patay na si Joshua. Yung pala, nakita kasi nila, pinagtutulungan, sinasaksak. Iniwanan nila Sabi, patay na si Joshua. Grabe nagawala, naiyak si Bilabid ko. 10 years ago. Sabi ko, huwag kang matakot. Malalaman natin kung tayo totoo naglilingkod sa Malapino o hindi. Alapahan natin Malapino. Amen? Dito natin mapatunayan kung totoo ang ating paglilingkod. Hallelujah! Praise the Lord! Di uwi kami madaling araw. Sabi ko, tanong mo, saan ba sila? Saan ba sila kinursunada? Sinuyod namin yan, yung buong payatas. Sinuyod ko yan. Gabi, madilim. Sinuyod namin. May kasama pa ako doon. Siyempre, anak mo ba naman? Ganon ang balita, patay na, sinaksak. Sinuyod ko lahat yan. Sabi ko, wala na to. Tabla-tabla na to. Ay, sino makita ko doon? Sabi ko, makikita sino ang siga dito. Sinuyod ko lahat yun. Wala, madami tumitingin sa akin. Wala, pinagtititigan ko lahat mga tao doon. Kilala nyo to? Tingin na sa akin mga tao. Iba nung nakahubad pa ng mga tao. Kilala nyo yung ganito? Wala nagkibuan. Sabi ko, may umurma lang dito. Bahala ng Malapino. Pre, anak mo, di ba? Hindi namin nakita si Joshua. Umuwi after 3 days, umuwi. Kaya pala, hindi umuwi, natakot sa akin. Sa akin natakot. Dahil puro sugat yung kamay nung nadapa. Nung umuwi na, sabi ko, magsabi ka, ano ba nangyari? Sabi niya, alam mo pa, kitang-kita ko, sinasaksak ako, kaya ako ay pumikit na lamang. Kitang-kita ko yung matalim, ang haba ng patalim, sinasaksak ako. Pero pag alisan daw nung nagtakbuhan daw na nakala patay na siya. Pagtingin niya, ni isa wala siyang sugat. Hallelujah! Praise the Lord! Joshua, saan ka? Pakita natin, ang Diyos natin, buhay!
Huwag natin ikahiya ang kapangyarihan natin, mahal na Panginoon. Sabi niya, alam mo pa, kitang-kita ko, ikaw pumikit na lang, sabi ko, patay na, sabi, isip niya, patay na talaga siya. Kitang-kita niyang patalim, ang haba, sinasaksak sa leeg. Eh sino, nakita ng mga adik na, akala nila patay na dahil hindi na bumangon, nagtakbuhan, si Joshua biglang bumangon. Hinahanap niya, ni gas-gas, wala. Sa leeg. Ang sugat lamang niya, yung nadapa siya sa semento dito, ang dami, puro sugat, tuhod. Yun lamang ang sugat. Pero yung leeg niya na sinasaksak, ni isa, walang sugat. Jesus Christ is alive. Totoo, ang mahal na Panginoon, huwag kayong mag-alinlangan, minamahal. Walang imposible sa Kanya. Kahit anong klaseng pagsubok kahirapan, hindi ka kaya igupo niyan. Because Jesus Christ is salvation. Jesus Christ is God. Jesus Christ is the God of miracles. Kaya mga mayayabang na mga globalists, subukan nyo dito. Subukan nyo. Para magkaalaman tayo. Sino ang Diyos na? Satanas ba o Jesus Christ? Malalaman ninyo. You will know that there's only but one God, Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Satan is not a God. He is a defeated foe. Talo na siya ng away. You, Satanist, globalist, antichrist, do not believe the lies of Satan. Satan is defeated foe. Jesus Christ is the true God of the eternal life. Wala na ibang Diyos ang ating mahal na Panginoon. Sana hindi pa nakawi yung taga Kaingin sa Rafael Bulacan just a week ago or 2 weeks ago. And, nakawi na yata, umuwi yata, baka nainip. Baguhan lang kasi. Nandun kami sa Bible study natin sa Kaingin, Bulacan. May Bible study tayo doon. Every Thursday. Ayan, may goiter, di ba? Sir Jeanette, tawagin natin. Mabilisan lang. Siya magsasabi, instantly healed yung goiter. Pagtaas natin ng kamay, atin i-rebuke, instantly healed yung goiter. Biglang nawala sa pangalan ni Jesus. Sir Jeanette, kindly, siya po yung nag-host ng gawain natin doon sa Kaingin, Bulacan. Sila po yung nag-host doon. Mr. Jeanette, sila po yung nag-uupa ng venue doon. Silang ginamit ng mga Pinoon. Siya magpatotoo. Ano nangyari doon? Hallelujah, praise the Lord. Meron po kasi kung kaibigan ko po siya, na-sharean ko po siya dahil nga po, nakita ko po siya na bakit ganyan yung itsura mo? Sabi kong ganun, dahil ang payat-payat po niya. Sabi niya sa akin, Ate Janet, meron akong goiter. Tapos, may mga may goiter siya, lumalaki yung lalamunan niya. Kaya lang, ang problema po niya, nasa loob. Kaya po, hirap na hirap po siya sa paghinga niya. Tapos daw po, nagkaroon po siya ng komplikasyon. Kaya po, naisama ko po siya dito, hanggang po na, sabi niya, sige, magpapabautismo daw po siya. Hanggang po na, noong pong Christmas Thanksgiving po namin, na-invite ko po uli siya. Yun nga po, nung pumunta daw po siya doon, medyo nahihirapan po siya sa paghinga. Pero po nung nandoon na daw po siya, nag-umpisa na po ng kantahan, hirap po siya sa pagsasalita. Pero nung nandoon na daw po na nag-umpisa na kumanta, ando po na kumakanta siya, hindi na daw po siya nahihirapan. Tapos po, nung pumunta po siya doon, wala daw siyang boses. Nung nagulat po siya habang kumakanta, sumusunod daw po siya sa pagkanta, sabi niya parang, yun nga po na, lumakas daw po yung boses niya. Tapos po nung sinabi nga po na pumunta daw po lahat na may karamdaman pumunta sa unahan. Ayun nga po, nung mag-pray nga po na nag-pray nga po si Beloved Opie. Hanggang po sa nakauwi na po siya ng bahay, tumawag po siya sa akin kinabukasan. Na sabi niya, Ate Jenny, totoo po yung gawain niyo talaga. Kasi po,
ando po na instant na pinagaling po siya. Gulat na gulat daw po yung beloved, ay yung asawa po niya na, bakit may boses ka na? Tapos po nung gabi daw po, 12 tabletas po kasi yung iniinom niya. Hindi na daw po siya uminom ng gabi hanggang sa umaga. Andun daw po yung kalakasan niya. Kaya sabi niya, hindi na ako iinom ng gamot. Yun po. Hanggang po. God bless you, beloved Sister Janet. Palapakan natin, malapinon. Instantly healed, goiter. Kayo may sakit, may problema kayo, madali lang yan. Basta kayo'y manampalataya, lumapit kayo dito sa harap. Mamaya, lahat may problema, mabigat. Mamaya may sakit, lumapit kayo. Gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. There is healing in the name of Jesus. First John chapter 4, verse 3 after 4. Kindly read. Unang Korinto 4. 1 Juan. 1 Juan 4, 3, 4. Unang Juan 3, 4. 4, 3. Ah, 3 hanggang 4. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. First John 4, chapter 4. First John chapter 4, verse 3 and 4. Unang Juan 4:3. At ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos mumuntikong mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Amen. Malampakan natin, malapay noon. Amen. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ano sa English? And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Ang bawat daw nangangaral na hindi pinapahayag na si Jesus Christ ang katawan tao, hindi nahayag sa laman, ay hindi sa Diyos. So, ibig sabihin yan, ang Diyos nagkatawang tao, yung Diyos na hindi nakikita, walang iba, ating malapay noon, ay nagkatawang tao. Yung nagkatawang tao, yun na, yung Ama. Amen? Yun na yung Diyos na nag-iisa. Sabi ng Biblia, there is only but one God, the Father. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Ama, hindi nakikita, Espiritu, mulit siya naging tao. Yung tawag sa kanyang laman ay anak ng Diyos. Yung laman na pinalahanan ng eternal spirit na Ama, ang tawag doon sa laman ay Son of God. Sabi ng binasa natin, ay hindi nagpapahayag na si Jesus nahayag sa laman ay hindi sa Diyos. Ang Diyos talaga nahayag sa laman. Kasi marami nangangaral po na iba si Jesus Christ, iba yung Ama, iba yung nagkatawang tao, iba yung anak, iba yung Ama. Sa Biblia, isa lang, ang Diyos yung Ama lang. Siya'y naging tao. Amen? There's only but one God. That eternal spirit became flesh, naging laman. Pero hindi yan naihiwalay. Isa lang yan. Malapakan natin, malapay noon. Amen? At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating. At ngayon nasa sanglibutan na. 4. Kayo'y sa Diyos mumuntikong mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Inyong dinaig sila. Sino tinutukoy na sila? You have overcome them. Sino? Yung tinutukoy dyan, dinaig sila, yung mga Antikristo. Amen? We have overcome over the Antichrist. Kaya yung
nangyayari ngayon sa mundo. Nandyan, nire-read na nila lahat, pinaprograma na nila. Mayroon silang niluluto na disease X. At yan, mayroon akong record. Almost half of the population of the world will die, sabi nila, in 2025. I have all the record and the document. Nagluluto sila ng virus kuno. Sino po may gawa yan? Mga antichrist. Kaya ba natin pigilan yan? We can stop them in the name of Jesus. Sa Biblia, kaya natin sila talunin. Dinaig yung mga Antikristo. Yan o. Ye are of God, little children, and have overcome them. Kayo'y nasa Diyos, mga mamunti ko, mga anak. Tayo ba'y nasa Diyos, sila mahal? Definitely, kasama natin ang ating mga Pilipino. Tayo nasa Diyos, pinatunayan ng mga ebidensya, mga patunay, through the signs and wonders and miracles, mga himala, mga milagro, mga kabalaghan, pinakita sa gawain ng ating mga Panginoon. Kaya, you have overcome them. Sabi ng Biblia, you have overcome the Antichrist. Kaya, kaya natin sila pigilin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yun nga lang, dapat matuwid ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Namumuhay tayo ng matuwid. Sinusunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sinusunod ba natin? Yes, sinusunod natin. Kaya nga ang mahal na Panginoon kasama natin dahil sinusunod natin ang kanyang banal na kalooban. Pag nandito ka, pinagpala ka na ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka kaya talunin ng mga demonyo. Hindi kaya tayo talunin. Totoo yan. Proven beyond the shadow of doubt. Hindi yan kayabangan. Mahal, pinatunayan yan for how many times na ang Diyos kasama natin. Hindi tayo kaya talunin ng mga demonyo. Because greater is He that is in us than He that is in the world. Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya minamahal, ang kinin natin ang pagpapala ng ating malapin. As we celebrate the Holy Supper, we are commemorating what our Lord Jesus Christ has done for us. Anong ginawa niya sa atin ang ating malapinoon? Lahat ng hirap tiniis niya, siya'y naging tao. Pinatay, nilibing, ngunit hindi natiling sa libingan, hindi natili sa libingan, nabuhay mag-uli. He has risen from the dead. Nabuhay mag-uli. Ibig sabihin, tagumpay! Tagumpay ang ating mga Pinoy. Kaya tagumpay din ang anak ng Diyos. Amen? Ang kinil mo yan, minamahal. Hindi ka kaya talunin. Mga kahirapan, hindi ka kaya talunin yan. Dapat tagumpay ka sa lahat ng bagay. Hallelujah! Tagumpay tayo. Bakit? Our Lord Jesus Christ died for us. Sabi ng mga Pinoy, I came to give you life and that you might have it more abundantly. Hindi basta-basta na buhay ang binigay sa atin ng ating mga Pinoy. Masaganang buhay. Plus, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Romans chapter 8, verse 32. Kindly read. Roma 8:32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat.
Ayan, anak. Binabanggit na anak, minamahal. Yun na nga yung tao. Yung pagiging tao. Ang Diyos kasi, hindi nakikita talaga ang Diyos. Sabi sa Biblia, God is a spirit. Espiritu ang mahal na Panginoon. Hindi po siya nakikita. Amen? Eternal spirit ang tawag doon. God is eternal spirit. Hindi siya nakikita. Muna siya'y ibinigay bilang tao, ang tawag sa kanya, isinugo, ibinigay bilang tao. Ang tawag doon, anak ng Diyos. Yung pagkakatawan tao na yan doon, the manifestation of God in the flesh is called the Son of God. Anak ng Diyos. Oh, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Ang Diyos bilang tao, ang tao sa kanya anak. Pero bilang Diyos, siya ay Ama, eternal spirit. Amen? Hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kailangan. Yung kanyang anak binigay, hindi pinagkait. Yun pa kaya mga bagay na hiniling mo, ibibigay sa iyo na walang bayad. Kaya ibigay ng ating malapino na walang bayad. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Hindi niya pinigil ang kanyang anak. Shall he not with him also freely give us all things? Hindi pa niya kaya bigay lahat ng bagay. Kaya. Yung kanyang anak na binigay, yung pa kaya, mga bagay-bagay lamang, kaya niya ibigay. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Wala kang katakot-takot, minamahal. Huwag kang matakot sa buhay. Mga pagsubok, wala yan. Pag may mga trials tayo, isa lang ibig sabihin yan. Gusto na Panginoon, gamitin mo ang iyong pagiging anak ng Diyos. Para maranasan mo na may Diyos pala na buhay, na kaya maghimala. Hallelujah! Praise the Lord! Ibig sabihin ng Panginoon, magsumamo ka. You have to become mature enough in faith. Kailangan daw tayo mag-mature sa pananampalataya. Kailangan natin magsumamo. Yun ibig sabihin. Pag may mga kahirapan tayong daraanan, nakala natin hindi na tayo makakaahon. Hindi po totoo yan. Yan lamang ang mga pagsubok na yan para lalong makita mo na mayroong Diyos na totoo na kaya humango sa lahat ng mga hindi magandang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya pag may hindi magandang nangyari sa'yo, isa lang ibig sabihin yan, magsumamo ka, magpumilit ka, magpupilitin mo para makita mo. Kasi ang Diyos kasi napakabanal. Hindi sa basta-basta malalapitan. Ngunit pa nagsusumamo ka, you pray a lot, nagpupuri ka ng mahaba, umiyak ka, diyan mo makikita ang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Masakit sa isang ama. Ibiro mo kayang anak binigay bilang tao. Masakit yun. Tayo nga lang, alaga natin pusa. Pamigay mo yan, iiyak ka, pusa lang yun. Ha? Amen ba yun, mahal? Galaga ka ng pusa, kahit aso. Hindi mo kaya pamigay yan. Masakit para sa'yo. Ang Diyos, anak mismo binigay. Pinapakita lang gaano kalaki ang magmamalasakit niya sa atin. Gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa tao, sa atin. Huwag tayo manilangan. Yung anak kanya, masakit, binigay niya. Lalo pa kaya, yung mga bagay-bagay lang na hiningi natin. Palakpalakan natin, malapay na. Ibig sabihin ng Panginoon, huwag kang mawalan ng panampalataya. All things are possible to those who believe. Lahat kaya mangyari sa mga sumasampalataya. Kaya pinagpala tayo. Salamat sa ginamit ng Panginoon. Nagturo sa atin para tayo tumibay sa totoong mananal sa totoong paglilingkod
sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen. Kaya this Holy Supper, once again, ay isang paalala sa atin. Gaano kalaki ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin lahat. Mahal. Gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Biro mo, lahat ng hirap, lahat ng mga pagtitiis ay hinarap niya. Hindi niya tinalikuran. Ito siya'y nagpapasa ng mabigat na krus patungo sa bundok ng Golgota. Ilang beses na nadapa, minamahal. Ilang beses na bumagsak. Ngunit siya'y pilit siyang bumabangon. Ano nasa mind ng ating malapin ng Jesus bilang tao? Ano nasa isip niya? Bakit siya bumabangon? Siya'y dying. Mabigat ang kaya pinapasahan. Puro sa sugat. Siya'y bumabagsak. Ngunit siya'y bumabangon. Ano nasa mind niya? Tayo. Kailangan tapusin ko to. Kung hindi, maraming mapapahamak. Kailangan, I have to finish what I have. What committed to me by the Father bilang tao. Anong binigay sa akin? Kailangan mo tapusin. Dahil kung hindi, maraming kawawa. Tayo yan. Kaya pilit siyang bumangon. Kaya minamahal, huwag ka malinlangan. Do not doubt ang laki ng pag-ibig sa atin. Walang bagay na hindi niya kaya ibigay. Hindi niya pagkakait lahat ng bagay. Pinakita sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakita sa atin lahat. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Pag-ibig hindi lamang salita. May kasamang gawa, sakripisyo. Ganun din ang ginamit ng mga Panginoon sa atin, ating mga pastor. Pag-ibig hindi lamang salita. Ilang araw di kumakain, araw at gabi. Sino nag-utos? Mayroon ba nagpumilit? Wala! Ang nakita, maraming tao ang mapapahamak. Kaya hindi basta-basta ang sakripisyo. Ilang mahal, hindi basta-basta. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi man magagawa ng mga pastor yan kung hindi ang malapino naglagay sa kanyang puso ng malaking pag-ibig sa tao. Isa lang ibig sabihin, isa lang ang gusto parating na malapino sa atin. Mga anak ng Diyos, huwag kang mag-alinlangan. Ano man ang kalagayan mo, hindi yan mahalaga. Kaya yan pawiin ng Diyos. Pinakita sa kanyang ginawa. Hindi kaya paliwanag na salita. Kaya minamahal, do not doubt the love of God. Hallelujah. The love of God that passes all understanding. Minsan hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. But the love of God passes all understanding. Kaya yan lapasan ng pag-ibig ng Diyos. Mga bagay, hindi natin maintindihan. Think of the love of our Lord Jesus Christ. Kaya pawiin lahat. Kaya pawiin lahat. Hallelujah. Kaya pinagpala ka na nandito kami na mahal. Hindi tao ang nagdala sa atin dito. Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang ating malapit. Hallelujah. Pinagpala ka. You're so blessed. Hindi aksidente na nandito ka. Ikaw ay pinili ng ating mga Pinoy. Sa Biblia, before the foundation of the world, God has chosen us. Pinili tayo bago pa man lumitaw ang mundo. Kaya ng Diyos, huwag ka malinlangan. Huwag mong tingnan ang problema mo. Tingnan mo, may Diyos na makapangyarihan na pumili sa'yo. Hindi tayo tinuruan lumangoy para malunod lamang. Hindi tayo tinaas para ibagsak. No! Kaya tayo nandito para pagpalain at magtagumpay at magmana ng buhay na wala.
Yan ang huwag natin kalimutan. This Holy Supper is a reminder to us once again the love of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi kaya tumbasan naman. Lahat ng kahiyan kanyang hinarap, tinanggap. The sufferings, dinura na kanyang mukha, pinatay. Para kanino yan? Ang kanyang ginawa, para sa atin, para sa iyo. Para maging dalisay ka, anak ng Diyos. Tagapagmana, mabuhay, nawalay ka. Purihin ang ating manapin. Palapakan natin ating manapin. Habang tayo umawit, kung mayroon man tayo mga hindi maganda na nangyari sa ating buhay, yan ay pagsubok lamang para makita mo na totoo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago natin awitin mamaya sa Holy Supper, awitin muna natin ang dakilang pag-ibig. Habang inawat natin ito, ihanda natin ating mga puso, minamahal mamaya sa ating Holy Supper. Awitin muna natin ito, dakilang pag-ibig. Magsisisi tayo na mahal sa ating mga kulang sa ating malapit. Sa tuwing pagpapagod, ipinabayaan ko kailangan mo. Napasama naman. Hindi ko na kulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang dalawa. Kabutihan mo sa akin, di mapapataya. Hallelujah, hallelujah. Kulay-kulayin din natin natin ang pag-aralan. Oh, minamahal. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Ang
mahal na Panginoon. Nakalipas na naman ang isang buwan. Search our heart. Bago tayo dumako sa Holy Supper, alalahanin natin ang mga pagkukulang pagkasya. Tawad sa mga Panginoon. Napakabagal ng ating isasagawa. Kami naman. Hallelujah. Yes, my God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus, mula sa kahilipan, hinanong mo ang lahat o pagkailangan. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang naraasang ako ay tulungan ng kasunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig ang Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinanong mo ang hinangan ang pagkailanman. Hallelujah, hallelujah. Alam po sa aming mga minamahal na magawa ng bisita. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, ating patanggapin ating mga pinagpalang bisita. Inyo po napakinggan ang mga buhay na patotoo kanina. Inyo po napakinggan ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Na ang Diyos na aming pinaglilingkuran dito ay buhay. Buhay na Diyos! Handang tumugon sa ating mga pangangailangan, sa ating mga panalangin. Diyos na handang magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya para po kayo lubusang pagpalain ng ating mahal Panginoon, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan maniwala tayo sa gospel o yung mabuting balita. Gaya ng ating napakinggan ng Diyos na may likha ng langit at lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay para yung mga kasalanan natin mapatawad. Pangalawa po, pagsisisi. Kailangan ng tao na magsisi dahil sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Walang matuwid ni isa. Kaya kailangan natin gawin pagsisisi, yung maka-Diyos po na pagsisisi. Yung nangangako tayo, hindi na natin babalikan yung masamang buhay. Yan yung tinatawag na godly repentance. Pangatlo po, yung tinatawag sa bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo. Yan po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan po ay pagsagawa ng malang kalooban ng Diyos na tayo ilulubog sa tubig, yung ating lumang pagkatao, yung ating makasalanang pagkatao, ililibing, at pag-ahon natin, tayo bagong nilalang na, malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng kasalanan natin, napatawad na ng mahal na Panginoon. Pang-apat, yung kaloob ng banal na Espiritu. Pagpatuloy lang kayo dumalo, pag nakita naman ng Panginoon na kayo sincere, dumadalo, yan po ay pagkakaloob sa inyo ng mahal na Panginoon at sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos at kayo po ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras pong ito, isasagawa po natin yung una at pangalawang reglamento ng kaligtasan. Itaas niyo po ang inyong kamay at ulitin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, salamat sa iyong banal na salita, aking napakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat at naabot ako ng iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula lang ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Iligtas mo ako sa sampu ng aking mga mahal sa buhay, sa apoy ng impyerno. Pagdilingkod ako
hanggang sa pagbabalik mo. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakibaba po ang inyong kamay, kami pang manalangin para sa inyo. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal pa sa Kristo, dalangin beloved Pastor, mahal pa ng kahabagan mo po. Ang kaluluwa lumapit sa ibalapaanan, tumanggap sa iyo sa mga oras dito. Kumilos ka po sa kanyang buhay, maganap ang apat na reglamento ng kaligtasan sa kanyang buhay, mahal Panginoon. Iligtas mo siya, sampu na kanyang mga mahal sa buhay, sa makapanayang pangalan ni Jesus. Aming dalangin. Amen. Makabalik po kayo sa inyong puwan. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na kayo po ay hindi nagpabautismo upang lubos po kayo pagpalain na ating mahal Panginoon. At para po sa aming mga minamahal na mga baguhan, bisita, kung kayo'y willing magpabautismo after ng gawain, kayo po ay maaaring sumalo sa ating Holy Supper. Subalit kung hindi pa po kayo sigurado magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa ating Holy Supper. Mga minamahal, bago tayo dumako sa napakasagradong kalooban na ating mahal na Panginoon, minsan pa tayo umawit ng isang maiksing awit ng pagsisisi, mga minamahal, upang tayo maging karapat-dapat sa harapan natin mahal Panginoon. Tayo umawit sa ating mahal Panginoon. Hallelujah! 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 Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan ako malabas. Minsan nakakalimot tayo bilang tao. Minsan nagkakasala tayo. Subalit tapat ang Diyos! Siya ay tapat! Na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Sa kabanalan mo, biyaya kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mga nasabi natin, naramdaman natin, mga naikilos natin, mga nakita natin, na hindi naging tulog-tulog sa harapan ng Diyos. Hindi natin ang tawag na napakapanal na ating isasagawa, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sa kabanalan mo, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Sa kabanalan mo, bigaya kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Sa huling pagkakataon, Patawarin mo ako, Panginoon ko. ang iyong habang, yes, God. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Sa kasalanan ako'y huli mo. Sa kabanalan mo, bigaya kapatawaran
kabanalan mo. Biyaya at kawan ng patawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Ay nakamtan ko. O aking Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bago tayo manalangin, mga minamahal, meron na po ako ma-share na maiksi lang, bago minamahal. Sa tuwing magte-take tayo ng Holy Supper, dapat alam po natin ano ang benepisyo nito. Ano ang benepisyo ng kamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, yung kamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng mahal na Panginoon, tapos na. It is finished, mga minamahal. Bayad na! Ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng ating pagkakautang, ng naging buo ng ating kasalanan, binayaran na ng mahal na Panginoon. Ayan, yung kamatayan ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, ang kapangyarihan niya sa ating buhay, lahat ng ninakaw ng Diablo sa atin, kagalakan, kapayapaan, kalakasan, lahat yan, ibinalik na sa atin, mga minamahal. Nang bayaran ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, lahat, mga minamahal, ibinalik na sa atin, lahat ng ninakaw ng Diablo. Kaya mga minamahal, hindi na tayo pagtatagumpayan ng pagsubok. Hindi na tayo pagtatagumpayan ng kalungkutan, ng kahirapan, dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, it is finished! Bayad na! Bayad na. Bayad na, mga minamahal. Yan ang benepisyo. Mga minamahal na kamatayan ng mahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa tuwing makikipagsalo tayo sa Holy Supper, mga minamahal, alalahan mo, hindi basta-basta ang nakamtan mong pagpapala sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, sa maraming banal, sa matamis mapalang pangalan ni Jesus. Sunod na lang yung pinapit, Pastor. Malapinoon, kahabagan mo kami lahat. Malapinoon, sumipas na isang buwan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Hindi na bantayan, kahinaan na pagbigyan, karupukan bilang tao. Forgive us, O God! Kami mo kaming karapat-dapat sa aming pagsalo-salo ng balalapunan. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah. Simbolo ng katawan ng ating mahal Panginoon na nadurog, nawasak, alang-alang sa atin. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito, ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisilom sa pag-alala sa akin. Hawakan natin ang saro, mga minamahal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang saro, mga minamahal. Oh,
tayo po'y tuloy-tuloy na dumako sa ating mga pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng ating napag-aralan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kung ang aking sariling anak, hindi ko ipinagkait, ano bang bagay ang hindi ko kayang ibigay? Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, sambitin ng ating mga labi, ano man ang iyong kahilingan sa mga Panginoon, kalutasan ng problema, kagalingan ng karamdaman, pagpapala, pinasya, material, higit spiritual, sabihin mo sa oras na ito. Hallelujah. Nagalap natin ang kalooban ng Diyos na palugdan natin siya. Hindi mahirap sa mga Panginoon na hindi niya tayo tugunin, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang nadalangin ng aming mahal na pastor. Narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoong sumikap, makasunod sa mga kalooban, nagsumikap na ikaw may maglingkuran ng tapat, mahal na Panginoon. Kaabagan mo po kami, O Diyos. Sa mga oras na ito, ikaw nakakalam lahat ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng may mga karamdaman, mahal na Panginoon. Pagalingin mo sila ayon sa iyong dakilang pag-ibig, ayon sa kanilang pananampalataya. Sa lahat ng may mga problema, mabibigat na problema, lutasin mo po, Diyos! Hindi maigsi ang iyong kamay! Mahal na Panginoon, kabagan mo kami. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Patong ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal. At kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah, sabay-sabay nating palayasin ang mga yan, mga problema, pagsubok, mga minamahal. Walang imposible sa Diyos. O padakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa ulat na langit na minamahal, ginagalang na Pastor Weldy Israel Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng karamdaman sa aming mga physical body, ubo, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, asthma, hika, high blood, low blood, vertigo, migraine, cast out in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Di mo yun ang mga pagsubok, problema, kahirapan, kalungkutan, pag-alinlangan, katitisuran, hanggang sa pagbabala, cast out from us in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sa lahat ng pinagaling na, mga minamahal, tumalon ng malakas at sumigaw ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord. Tinig ng pagtatagumpay. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you po sa ating beloved ordained preachers, pinagpalang banal na mensahe, ating pong pinakamamahal Panginoon. At tayo po'y makupo sa ating pumahalagang announcement. Amen. Purihin natin, mahal Panginoon. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong announcement, tayo po ay kukuha po ng ating special offering. Hindi naman po lingin sa ating kaalaman na marami pong gastusin ang banal na iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon para karagdagan sa mga kailangan bayaran, mga minamahal, dahil meron tayong mga tinatawag na monthly bills, mga daily expenses, unexpected expenses, mga minamahal. Kaya tayong mga pinagpala, tayong narito, mga minamahal, na inibig na mahal na Panginoon, sa atin aasa, kakatok ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tayo po ay magkaloob ng ating special offering. God loved at cheerful giver, mga minamahal. Hindi nabigatan ng ating kalooban, hindi napilitan. Bagkus tanda ng ating pagmamahal at pagpapasalamat sa mga biyaya at kabutihan na ating naranasan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin para po sa ating special offering. Praise God. Nalito po ang beloved Brother Ryan Canteros. Taas po natin may pagkaloob upang basbasan at pagpalain po na mahal Panginoon. Amen. God bless po, beloved preacher. Praise the Lord. Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah.
Po mapagpala naming Ama Diyos na mapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, minsan na po, O Diyos. Narito kami sa aming special offering, mahal na Panginoon. Dalangin ko po, mahal na Panginoon. Patuloy mong basbasan at pagpalain ng bawat kamay na magkaloob, mahal na Panginoon. Ibalik mo na makalibong beses, mahal na Panginoon, lahat ng pagpapala, higit sa spiritual, mahal na Panginoon. Sa unat dalangin ng aming minamahal at ginagalabang Elista Wilstrada Almeida, sa iyong matamis at makaparehang pangalan, sa pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi mo naunawan. Ngayon mahirap kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok na o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking saligan, hindi mo ko namamayan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagpalayo po tayong lahat ng ating mga pinakamamahal na Panginoon, praise God. At tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong announcement, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang timalagawain sa lugar na ito at wala pong pagbabago ang oras, mga minamahal. Subalit sa darating po na Miyerkules, January 1, New Year, dito po tayo ulit lahat, mga minamahal. So wala po munang gawain sa San Ildefonso ng Wednesday. Wala po munang Bible study sa Candaban ng Tuesday.
at sa kaingin, wala po muna. Hanggang matapos po itong taon, one accord prayer po tayo. After po ng New Year, sa first week of January, back to normal na po lahat ang ating mga Bible study, ang ating mga balagawain sa Dako ng San Ildefonso, sa Candaba, at sa Kaingin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At huwag po tayo magliliban, mga minamahal. Kagaya po nung nakaraang Christmas, nagsama-sama po tayo. Marami pong pumunta, mga minamahal. Kaya ganoon pa rin, mga minamahal, unang araw ng taon, narito tayo, sama-sama nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malay po natin, mga minamahal, that day bigla po mag-rapture, mga minamahal. Eh di lahat tayo sasapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, doon sabi nga ng Biblia, sa mga oras na hindi natin na naiisip, mga minamahal, na siya'y magbabalik, gaya na magnanakaw. Sa January 1, ang kaisipan ng buong sanlibutan, magdiwang. Tama po ba? Pero kapag tagalangit ka, kaisipan mo, purihin, sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tuloy-tuloy rin po ang ating live webcast, mga minamahal, o dalangin ng beloved pastor, Willis Estrada Omega, mga minamahal, praise God. Maging ating jail ministry, yan po ay tuloy-tuloy, nainto lamang, dahil tayo po ay merong one accord prayer hanggang matapos po ang taong year 2024. Purihin natin, mahal Panginoon, at kung may kalagdagan pa po, praise God, wala na pong nakalimutan na announcement. Praise God. Tayo po tumayo na at magpasalamat po sa tagumpay ng balagawain natin mahal pa sa araw nito. Narito ang beloved co-preacher, beloved brother Amancio Ampere. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Mark. Mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin, mga minamahal, sa pagtatapos. Opo, dakila ng palang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamahal ng Jesus. Sa unat dalangin ng ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Mahal na Pinoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Pinoon, sa tagumpay sa panambahan sa araw ito, mahal na Pinoon. At maraming salamat po, mahal na Pinoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi, mahal na Pinoon, mula sa pag-umpisa. Hallelujah, sa pag-i-MC, sa pag-awitan ng mga joyful song, solemn song, mga mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa pag-awitan ng mga beloved choir, children's choir, sa adult choir, youth choir, lalong higit sa Jesus Finest Generation Choir. Hallelujah. At sa pagpahayag ng pinagpalang buhay ng mga patutuo, maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa pagbibigay na isang susi sa pagpapala. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa iyong matamis at banal na presensya na pinadama mo sa amin sa bawat isa, mahal na Pinoon. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga kaluluwang tumanggap, mahal na Pinoon, sa araw na ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat, higit sa lahat, mahal na Pinoon, sa pagkinig sa iyong banal na salita bilang pagkain, mahal na Pinoon, sa aming mga kaluluwa, hallelujah. At sa kung paano mo kami, mahal na Pinoon, dinako dito ang bawat isa, mahal na Pinoon, na ganun din sa aming paghihiwalay, mahal na kung paano pinag-ingatan ang bawat isa, ganun din, mahal na paghihiwalay, para tingin mo ang kanya sa kanyang tahanan, buong ligtas, mahal na Pinoon, hallelujah. At sa muling panambahan, mahal na Pinoon, ibalik mo ang bawat isa sa amin, mahal na Pinoon, higit pa, mahal na Pinoon, sa bilang namin ngayong sa araw na ito. Ito ang samot na langin sa matamis, makapangyarihang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless you so much. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa pag-uwi.